Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. At muli, tayo po ay nanyayahan para sa ating daily devotion. At tayo po ay nasa ika-38 yung tuna po ng CLF, 40-day prayer and fasting for the nation. At meron po tayong tema na may most profound supernatural spiritual experience that changed my life. So bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Naway dalangin ko po na patuloy na gabayan niyo po kami at bigyan Panginoon ng wisdom, ng knowledge sa lahat ng aming ginagawa. Patuloy na pagkaingatan mo, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at mga kapatiran namin po. O God, at ngayon Panginoon, dinadalangin ko na sa salita Panginoon na i-share ko, naway ikaw lamang ang may hayag makita sa aking buhay. Tago mo lang mga Panginoon sa inyong likuran, walang iaangat kundi ang iyong pangalan lamang. We thank you, Lord God. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, magandang araw muli. At tayo po ay magsisimula na po ng panibago na naman na ating devotion at napakagandang topic na naman ng naata sa atin. At ang akin po ma-share po is about sa paano po nag-start yung pagiging leader po ng iyong lingkod, ng lingkod ng Panginoon. So, share ko po yung tinatagpo na ginawa ng ating Mother Church po about sa pagtitrain po ng mga leaders. So, meron po tayong kauna-unahang ginawang discipleship for leaders po or tinatawag po na Day 5. At yung batch 1 po na inumpisahan po is meron pong tema po na Intensify Intentional On-Hand Training or IIHT. So kami po yung batch 1 na D5 to train to be leader. So paano nga na nagkaroon ako ng most profound supernatural spiritual na experience ko na nagbago talaga sa aking buhay. So that time na nakakilala ako sa Panginoon, attendees lang talaga ako. Hindi ako actually na as in committed, attend lang sa mga gawain. But at some point, parang walang nangyayari na, alam mo yun, walang bunga, or wala tayong nahihikayat ng kaluluwa. So, mayroon akong doon na ang pagiging isang leader or pagiging isang may ganap sa simbahan is yung nakakadala ka ng kaluluwa. So, ano nga yung dapat nating gawin para tayo as a Christian, meron tayong madala na kaluluwa sa Panginoon. So, ayun nga po, yung time na dumating nga sa point na tinry ko na mag-step forward para sa Panginoon at mas gusto ko pang lumago para sa Panginoon. So sumama po ako sa batch 1 po ng D5 training po as a leader. So yung una po talaga parang natatakot ako gano'n na mag-step forward kasi yung mga kasama ko talaga that time or kasabayan ko is talagang napakalalim na or matatagal na sa paglilingkod at marami na silang na-experience. So ako po is talagang nangangapa pa lang ako at papunta pa lang ako na gusto kong mas makilala yung Panginoon. Pero tinry ko rin na i-challenge yung sarili ko na kung para talaga sa Panginoon ang gagawin mo, kailangan hindi ka matakot na maghanap ka ng other way para mas lalo kang lumalim sa Panginoon. So ayun nga po, at graduating pa lang po ako ng college noon at napakarami talagang as a graduating nga at marami pa akong dating naiwan na subject kasi nga hindi pa ako ganun talaga ka-serious as a pagiging din talaga, pagiging mabuting yung parang as in po talaga. So ayun nga po, ang daming ginagawa sa pag-aaral, sa graduating talaga, alam ng mga student yan na kapag graduating ka, fully loaded ka at nag-OJT ka pa. So, dumating din po yung time na talaga na parang gusto ko nang ipahingam na lang
yung mga natitirang oras ko or time ko na kapag galing sa school or galing sa OJT, para mas gusto ko na lang ikahinga yun. Pero dahil nga tayo nataniman na ng Panginoon at binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, pinapakita ng Panginoon tunay na kapahingahan is talaga sa kanyang presensya lamang. So, pinupursue ko na mas lalong kilalanin ng Panginoon. At isa nga po ito sa way na pag-aaral as a leader para mas lalo kong makilala at ma-experience ko talaga spiritually ang Panginoon. So, yun na nga po, at nag-aral po kami ng aming training as a pagiging leader po, at meron pong tumakbo po yun ng almost 3 months. 3 months ba yun? Or 6 months? 3 months po ata. Nakalimutan ko na po kasi way back ano pa po yun. Medyo ilang years na po nakalipas. So, yun po is isa po talaga sa masasabi kong my most profound supernatural spiritual experience that changed my life is yun na po yung natapos po namin yung training po namin as a leaders. So yun nga po, at nagkaroon kami ng pag-aaral doon, masarap naming nakilala ang Panginoon, at habang tumatagal po, doon ko na-experience na kung gaano kahalaga na magpalalim pa sa Panginoon. Kasi kung tayo lang is attendees lang or meron tayong ginagampanan pero hindi natin talaga tinatry yung mga bagay na mas lalo pang makakapaglapit sa atin sa Panginoon, mas lalo pang lalalim tayo as a Christian or madadagdagan yung kaalaman natin. Kasi maganda rin yun kasi nga bilang ginagamit ng Panginoon or lingkod ng Panginoon, dapat tayo habang tayo tumatagal sa Panginoon, from glory to glory tayo dapat yung nalalaman natin sa Panginoon is palalim tayo ng palalim. Kasi kapag meron tayong nakasalamuhan ng mas magaling pa sa atin na hindi natin hindi natin kapareho, may possible na madali kang matangay o tatameme ka na lang, hindi mo pagtatanggol yung Panginoon natin. So, isa talaga sa talagang dapat pag nasa lingkod ka ng Panginoon, dapat wala tayong katapusan na matuto at magpaturo at matuto pa ng mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo para lalo kang lumago as a Christian. So, yun nga po, natapos na po namin yung training namin. At yung bago po, yung last, meron po kaming naging retreat sa Cabangan, Zambales po, sa resort po ni Pastor Alvin. So, dun po sa retreat na po, dun po nangyari yung talagang intense na alam mo yun, parang ma-feel mo talaga na yung Holy Spirit is nasa buong paligid mo at talagang nangungusap sa'yo kung ano yung gusto niyang iparating para sa magiging vision or magbibigay din ng vision, ng conviction ng Panginoon para mas lalo kang lumakad sa kanyang presensya. So doon po nangyari yung retreat po namin at pinangunahan po kami ni Pastor Alvin at yung mga ibang mga din doon, mga pastors na kasama namin. At doon ko po talaga first time naranasan na talagang totally na yung Panginoon is nangusap sa akin at naramdaman ko talaga na merong binigay sa akin ng Panginoon na panibagong spiritual, parang panibagong ikaw na paano mo maibabahagi yung Panginoon through the Holy Spirit na nanggagaling sa Panginoon. At yun nga po yung time na sinabi po ni Pastor Alvin na tanggapin mo kung ano yung sa araw na to yung dapat mong matanggap. At dun nga po na feel ko talaga na marami akong na-realize na marami pa pala akong kakulangan bilang lingkod ng Panginoon. So doon ko po na-experience talaga yung mga bagay na hindi ko talaga akalain na mararanasan ko. So yun nga po, iba-iba po yung natanggap namin doon. Iba po yung mga kasama ko po is minsan, ngayon ko lang din narinig na nag-speak of tongue, ganun. May iba't ibang gift po talaga na binigay, ni-reveal sa amin ng Panginoon.
So yung sa akin naman po, ang naano ko po doon is nagkaroon ako ng parang ano mo yun, parang vision na binigay sa akin ng Panginoon na meron po kasing tatlong category po yun, ng pagiging pastors, pagiging teachers, and pagiging evangelism. So ako, nung time na inaano, wala talagang ano pa yun, wala pa talaga sa isip ko na kung ano ka ba, ganito, pwede naman kasi lahat maging ganun tayo. Pero meron talagang time na i-reveal sa'yo ng Panginoon kung saan ka talaga. So yun nga, at meron akong na-vision na, parang ano ka daw dito, parang ikaw yung gagamitin ng Panginoon para mas maraming makakilala or maraming makatanggap na tao at mapalapit sa Panginoon. So sabi ko, ano yun? Paano yun? Mahihain nga ako, di ba? Lagi kong paulit-ulit na sinasabi, alam ng lahat yan, na napakamahihain ko talaga. As in, wala akong lakas na loob na to speak sa harapan ng maraming tao or kakausap ng hindi ko kakilala. Ganun talaga ako. Pero, along the way na nag-aaral ako at naano ko yun, parang unti-unti talaga tinatanggal ng Panginoon yung hiya natin, di ba? At pinapalitan ng Panginoon yun ng lakas ng loob to share the word of God or to express the love na natanggap natin sa Panginoon. So yun nga po, at na-reveal po doon sa ano po namin, sa retreat po namin, yung pagiging evangelism po na nabigay sa akin ng Panginoon. Sabi yung evangelism at na-explain din po nga yun na ang evangelism po nga is yung maghihikayat ka po ng mga tao or parang ikaw yung magiging way para mas malapit yung maraming tao sa Panginoon to share the word of God. So yun po yung na-reveal sa akin ng Panginoon. Yung una talaga, may doubt talaga kasi nga first time po rin maging leader noon. Yun talaga yung time na nag-commit ako sa Panginoon na maging leader. So wala pa talagang ano sa isip ko noon. Pero, ayun nga, ikaw kasi habang sa Christian, habang lumalalim pa sa Panginoon, unti-unti talaga na binabago ng Panginoon at binabakbak ng Panginoon yung mga kahinaan natin o yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya, naramdaman ko yun at ito pala yung gusto sa akin ng Panginoon. Na siguro, kapag kinulong ko lang yung sarili ko or kinulong ko yung sarili ko sa takot, sa pag-iisip, sa doubt, or sa isang box nga lang, 'di ba? Wala talagang ma-reveal ang Panginoon sa iyo kasi nga kinukulong mo yung sarili mo. At some point, nagpapasalamat ako doon kasi nalaman ko kung ano yung talagang gusto ng Panginoon para sa akin. At yun nga po, yung pagiging mag-evangelize. So, hindi lang din naman po doon tayo nagagamit, diba? Marami rin pong mga ibang gawain. Pero, ang lahat ng papuri is para sa Panginoon lang talaga yun. Ito lang po talaga yung isang way na masasabi ko na yun talaga yung supernatural spiritual experience na nagbago sa sarili ko. Bakit kamo? Kasi nga, kung babalikan ko nga yung dati kong pagkatao, wala talaga, as in, makamundo talaga yung iniisip natin, yung mga priority natin sa buhay, para lang sa atin, sa pamilya natin, although nandun yung side na sa Panginoon, pero hindi para i-improve mo yung alam mo yun, yung kagustuhan ng Panginoon na mas maunahin mo ang Panginoon, higit na kanino man, kaysa sa ibang bagay. At natutuwa ako dahil tinake ko na opportunity yung pag-aaral ng D5, kahit sabay-sabay yung time na yun na mag-work ka na rin, tapos Sabado lang yon, Sabado yung naging namin training at whole day yon. At ako pa that time, yung struggle ko nga is may work na ako noon, first time work ko, nasa pa ako sa Bulacan, stay in. So Monday to Friday work ka, tapos Saturday whole day aral, tapos Sunday whole day ulit. At kailangan mo pang kinabukasan mag-impake ng mga gamit mo, prepare, at Monday to Friday, ganun ulit, paulit-ulit na routine. So kung iisipin mo yon sa side na nasa makamundo ka, nakakapagod talaga. Pero nga, ang isa sa nakakatuwa, kapag naiintindihan mo talaga at nauunawa mo
na kapag ang Panginoon ang priority mo, si Lord na rin yung nagbibigay ng kasiyahan sa puso mo. Kahit alam mo yung pagod na yung physical mo, pero yung spiritual mo, talagang nagbibigay sa'yo ng kalakasan at ng kagalakan na magpatuloy pa at magpakalalim sa Panginoon. At yun nga, nakakatuwa dahil isa sa mga opportunity talaga na hindi ko talaga inaatrasan. Kasi yung talaga kapag tungkol sa pagpapalawig ng gawain ng Panginoon or kung makakatulong naman ito sa iyo spiritually or mas lalo kang lalalim sa Panginoon. Ayun talaga yung na kapag may mga ganyang pagkakataon, kahit na kumukontra yung utak ko na wag ganyan kasi may mas ano pa yan, priority, pwede naman sa sunod yan, ipagpa next batch, ganun. Kapag may mga ganun agad na ginagrab ko na talaga yun as opportunity kasi alam ko na hindi lahat ng pagkakataon is malaya tayo na mag-share ng Word of God, matuto ng mas malalim pa sa Panginoon kasi lilimat at darating yung time na ipagbabawal ang lahat ng ito. Kaya ako talaga kapag may mga ganyang mga gawain ng Panginoon or activity, hindi ko talaga pinapalagpasan yan kasi nga isa tong opportunity na mas lalo pa nating mag-glorify ang Panginoon. So meron din po akong i-share po nung time na yun nga po nung lalo ko na-experience ng Panginoon. Yung sa 1:15 po, John 15. Ayun po yung antunay na puno ng ubas. Kung babasahin po ninyo yung puno ng ubas, grabe, napakaganda talaga ng chapter na yon. Yung ang tunay na puno ng ubas. Basahin ko lang po yung nilalaman po ng 1:15 po. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Grabe ito talaga yung isa sa nagandahan na akong verse yung time na nag-aaral ako sa leader. So siguro nga, di ba, ang tunay na puno ng ubas. Kung ako lang na yung sarili ko is nag-decide na hindi ko ituloy yung pag-aaral or ipagpaliban na lang or i-disregard na lang, ganun, or yung sariling will ko yung sinunod ko, siguro iba yung magiging bunga ko eh. Hindi ako siguro as in ganito magiging kasing kung alam mo yun nung hindi siguro ako magiging leaders or siguro hindi rin ako magiging tunay na Kristiyano or hindi talaga ako totally na nagpapagamit sa Panginoon kasi nga hindi ako as in nakaugpong sa sanga ng Panginoon. So meron akong ibang priority. Kapag siguro hindi ako nakakilala or pinursu ko pa lalo yung mapalapit sa Panginoon. So nakakatuwa kasi nga, 'di ba? Meron dito sinabi na mananatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So ito nga po yung dito sa verse na to na ayun nga, 'di ba? Magbubunga tayo kapag tayo is nanatili sa sanga ng Panginoon. Parang lang din po 'yan, 'di ba? As a Christian, kung tayo is hindi tayo nakadikit sa sanga ng Panginoon,
hindi tayo as in lalago bilang Kristiyano. Kasi hindi iba yung priority natin, iba yung mga bagay na gusto natin, hindi kalooban ng Panginoon. At naniniwala ako na kapag tayo is nakapugpong sa sanga ng Panginoon, darating yung time na lalago at lalago tayo. At kapag tayo naman ay hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Naniniwala ako doon kasi napatunayan ko yan for ilang years na po. Nakikita ko talaga yung kabutihan ng Panginoon sa akin, na siguro kung wala ako sa Panginoon, wala rin siguro ako sa harapan ninyo at marami akong bagay na mas pinapriority. At nakakatuwa dahil ang Panginoon ang pumili sa akin at hindi ako. Isa ito sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat meron siyang mga bagay na nire-reveal sa atin, opportunity na dapat nating i-grab, di ba? Kasi minsan tayo nangungusap ng Panginoon, minsan dinidisregard natin yun, or mas nauuna pa rin talaga yung will natin. So akala natin tuloy na malayo na yung Panginoon, pero ang totoo, tayo yung lumalayo sa Kanya. Ayun po ang aking masishare at magpapasalamat ako dahil isa ako sa napili ng Panginoon. Hindi ako ang pumili sa Panginoon, ang Panginoon ang walang sawa na kumakatok sa puso natin para pagbuksan natin siya, papasukin natin siya, bigyan natin siya ng pagkakataon para tayo ay makilala siya ng gusto. At para po sa lahat din po ng mga kapwa ko po dyan na Kristiyano na medyo hindi pa po alam kung ano yung dapat nilang mas i-priority. Lagi lang po niyo tatandaan ng Matthew 6:33 kapag medyo nagugulong na po kayo ng makamundong bagay. Unahin lang natin yung kaharian ng Panginoon at lahat ay daragdag nito, di ba? Daragdag ng Panginoon niya, naniniwala ko dyan na si Lord lang lagi unahin mo. Diba? No doubt na yan eh. Yung gawain niya, lagi kong sinasabi, yung gawain niya, non-negotiable na yan. Hindi mo na kailangan yan. I-second option. Kasi gawain na ng Panginoon yan eh, nakafix na yan eh. Kaya no doubt na magsisimba ba ako, atin ba ako, ano ba to, ganito. No question na yan. Kasi kapag para sa Panginoon talaga yan. Dati na, it is written na po sa Bible na yung mga gawain ng Panginoon, isa negotiable na po yan. So, hindi na po natin kailangan i-second option yung Panginoon para mag-create ng something na hindi maganda na at the end of the day, masusunod pa rin ng will natin. So, ayun lang po at nagpapasalamat po ako sa bawat isa na meron pong matutunan po yung mga lahat ng nanonood. Alam ko po na yung iba po is talagang meron pang nire-reveal ang Panginoon pero sinasarado lang natin yung mga isip natin or meron pa tayong mga ibang priority at natatakpan kung ano talaga yung gustong i-reveal ng Panginoon sa atin. Ang masasabi ko lang po, as a Christian, habang tayo ay naglalakad sa kabanalan ng Panginoon, dapat po tayo, from glory to glory talaga dapat, lumalago tayo, hindi po stagnant lagi. Kasi nga, di ba, as a Christian, dapat lagi tayo na nakikitaan ng pagbabago. Di ba? Hindi man perpekto yung pag-uugali natin, yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero, araw-araw tayo binabago ng Panginoon. Araw-araw tayo binibigyan ng Panginoon ng wisdom kung paano natin mapagtatagumpayan ito. Basta, ipagkatiwala lang natin lahat sa Panginoon ang ating mga problema, ang ating mga iniisip, ang ating mga pangarap, ang ating mga gastusin, ang ating pag-aaral, ang ating pagtatrabaho, at ang lahat ng ito ay ang Panginoon na magbibigay, di ba, ng magandang solusyon at kinabukasan para sa atin. So, yun lang po, lahat po ng ating gagawin is patuloy na ipagkatiwala sa Panginoon sapagkat nakasulat na po sa Bible dito, tapos na po, i-finish na po to, na tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng magandang kinabukasan. Yun lang po at maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po lahat ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagmamahal nyo sa bawat isa sa amin. Bagamat may pagkukulang kami, may mga bagay po kami na may napapriority, may mga bagay po kami na mas naiisip at nabibigyan ka po namin, Panginoon, ng second option, mga bagay na
mapansarili namin, Lord. But still, Lord, we thank you dahil araw-araw, Panginoon, binabago nyo kami. Araw-araw, Panginoon, binibigyan nyo kami ng pagkakataon para kami ay lumapit sa inyo at magsisi sa aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi nyo kami pinapabayaan. Napakabuti mo mula noon hanggang ngayon. Ikaw ay tapat sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, sa kapatiran namin, Panginoon, na nakikinig. Kung meron man siyang pinagdadaanan, Panginoon, gumugulo sa isip niya, mga bagay na hindi nakakatulong upang siya ay lumago, I pray, Panginoon, na yakapin mo siya, Panginoon, yakapin mo siya ng banal mong espiritu, iparamdam mo, Panginoon, ang pagmamahal, na meron ka kung ano ang dapat na unahin niya, kung ano ang dapat niyang isipin, kundi yung mapararangalan ka lamang, Panginoon. Kaya, Panginoon, I pray na bigyan mo siya, Panginoon, ng kagalakan sa kanyang puso, kapayapaan sa kanyang puso, kung paano ka, Panginoon, niya mapaglilingkuran ng buong buo, Panginoon. And also, Lord, I pray sa aming mga kapatiran din po na may sakit o mayroong nararamdaman na hindi mabuti sa kanyang katawan, Panginoon. I pray, Lord, completely healing, Lord, sa buong katawan, Panginoon, na kanya, Panginoon. I pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang maglapat ng inyong kamay upang pagalingin kung ano mang, Panginoon, ang may sakit na kanilang nararamdaman. Kaya, Lord, maraming salamat sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin, sa patuloy na pagmamahal, sa patuloy, Panginoon, na pagprotekta sa amin mula paglabas, Panginoon, ng aming pintuan hanggang kami ay makapasok sa aming trabaho, eskwela, Panginoon, at inuuwi niyo kami, Panginoon, ligtas at dadapnan namin ang aming pamilya na nasa maayos na kalagayan. Doon pa lang, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Paggising pa lang namin sa aming umaga, kami ay buhay, Lord. Thank you, Father God, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, ang aming mga gawain sa simbahan, ang aming mga leaders, ang aming mga pastors, ang aming mga members, O Lord, ang aming mga deacons, ang aming mga elders, women's, ministry, Panginoon, gayon din, Panginoon, ang men's ministry at youth ministry, Panginoon. Sa iyo na po namin tinadalangin ang lahat. Tuloy na palaguin niyo kami, Panginoon. At mas marami pa kami na makilala, Panginoon, na tao na mapalapit sa inyo. Gayon din, Lord, I pray to our nation, Lord, na sa lahat ng magulong nangyayari, Lord, sa aming bansa. Dalangin ko, Panginoon, na may gumamit ka ng mga tao, Panginoon, na mas lalo ka, Panginoon, na maihayag ang iyong magandang balita, Panginoon, ang iyong katapatan, Panginoon, sa bansang patuloy, Panginoon, na iniingatan, Lord. Kaya, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na dinadalangin ko na ikaw ang siyang manguna, ang wisdom mo, Panginoon, ang siyang gumabayat, ang Holy Spirit, Panginoon, ang lumukob sa amin sa lahat ng aming ginagawa at desisyon sa buhay. Maraming salamat, Lord. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. Hindi ko na po masabi lahat, Panginoon. Kulang ang mga salita, Panginoon, upang ikaw ay mapurihan at ang pasalamatan sa aming mga buhay. Thank you, Lord God. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen po. Amen po. Maraming salamat po sa lahat. God bless po.